Hello po, magandang araw po sa inyo. At ang ating pong pag-uusapan ay how to defeat boredom. Paminsan po na, alam niyo, nasasawa na tayo sa nangyayari sa ating buhay. Paminsan paulit-ulit, no? Um, pero ang sabi po ng Bible sa Isaiah 40:31, meron pong paraan po ang Diyos, no? Sabi rito, ngunit sila naghihintay sa Panginoon ay magpapanibagong lakas. Sila'y paiilan lang na may mga pakpak na parang mga agila, sila'y tatakbo at hindi mapapagod, sila'y maglalakad at hindi manghihina. Alam niyo po yung sinabi ritong sila'y may panibagong lakas. Yun po ang keyword po natin dun sa ating pag-aaral. Kasi po paminsan wala na no? Stress out na tayo ay parang negative na doon sa ating ginagawa, wala na tayong tamang motivation. Ba't ba natin ginagawa ang mga bagay-bagay? Number one is a change of place. A change of place. Kailangan po maunawaan natin ito. Psalms 122 verse 1, I was glad when they said unto me, let us go into the house of the Lord. Alam niyo po, there should be a change of workplace. Paminsan, pag laging nandun ka na sa lugar na yon ay parang boring na nga. Pero there are times, katulad sa family, sa bahay, syempre kailangan nandun lagi tayo. No? Pero alam nyo, paminsan kaya tayo ay naboboring, wala na tayong time na sumamba sa Diyos. Wala tayong time makapag-fellowship sa mga kapwa Kristiyano. Yun po ang goal po ng church. Ang word po kasi na church ay hindi po building, kundi ang ibig sabihin niya ay mga tao na pinagsama-sama ng Diyos. So, wala akong masamang magbakasyon. Wala pong masama na may makausap ka ng mga ibang tao. Pero diyan kaya tayo naboboring, hindi na rin tayo naglilingkod sa Diyos. Pangatlo po, kaya tayo naboboring dahil wala tayong panibagong insight at pangarap na nagaling sa Panginoon. Ano po? And then next is a change of face. Ecclesiastes 8:1. A man's wisdom maketh his face to shine, and the boldness of his face shall be changed. Pag ang tao may wisdom, nagbabago raw ang mukha, no? Ibig sabihin, may idea siya, may panibago siyang pananaw. Wala hong masama na magpanibago tayong hairdo, magpanibago tayong kaisipan, Pero number one, may panibago dapat tayong pag-asa. Psalms 146 verse 5. Number two, may panibago dapat tayong kaisipan. Philippians 4:8. Pangatlo po, may panibago po tayong source of joy. Yan po ay ang Panginoon. Number three is a change of pace. Psalms 37 verse 23, the steps of a good man are ordered by the Lord. Ano ba yung pace? Yung mga hakbangin. At wala pong ibang nagbibigay ng tamang hakbangin at pacing kundi ang Panginoon. Gusto kasi natin paminsan sobrang bilis. Gusto kasi natin ura-urada. Paminsan po ay meron po mga obstacle katulad ng kalusugan. Binibigyan tayo paminsan ng Diyos ng sakit, para tayo ay magpahipahinga. Binibigyan tayo ng mga paraan ng Diyos para tayo ay makaisip-isip kasi baka mamaya ginagawa natin hindi naman part po ng ikauunlad po natin. Baka mamaya ikasisira pa nga. Number 4, a change of grace. 2 Corinthians 9:8, and God is able to make all grace abound toward you. A new grace is a grace that is dependent on the saving grace of God. Grace by changing our status of pleasure, hindi na po doon sa makamundo lamang. Pagtitiwala natin, iba na, hindi na sa pera kung ano-ano. Hindi na tayo dahil sa karumihan ng buhay o sa kung ano-ano, kundi sa liwanag at pag-ibig na ng Diyos. Kaya mga kapatid, a life that is boring doesn't mean it is always boring. Sabi po ng Isaiah 40:31, but they that wait upon the Lord. Nawa maghintay po tayo sa Panginoon ng mga ang kanyang susunod na mga hakbang sa susunod na kabanata.
Maraming salamat po at pwede ko po kayong pag-pray, Lord. Thank you. Bigyan niyo kami ng panibagong direksyon, panibagong pagkaataon para sa iyo. Maraming salamat po, dakilang Diyos. Ito po ay aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ito po muli si Pastor Paul Borja nagsasabing, kailangan natin ang Panginoon.